Isang magandang araw po sa lahat. In this video, aalamin natin kung paano kumuha ng tax residency certificate. Kailangan mo talaga mag-travel if you are galing sa Visayas o Mindanao para makakuha ng tax residency certificate. Dahil nga ang nag-i-issue ng ganitong certification ay ang BIR National Office. So, need mo pa talagang magpunta ng Maynila para makuha mo. So, pagdating natin ng Maynila, we have booked sa Joyride. So, ito po ay papunta na sa BIR Road, Agam Road. Yan po yung Joyride natin. So, ito po yung labas ng BIR. So, ito na yung BIR office. Tayo ng ITAD division sa tax residency certificate. Sana makuha today. So ito na yung national office ng BIR. Ito yung daanan. Dito pala. So yan po yung picture natin sa labas. So pagdating nyo po doon sa main entrance, kayo po ay i-guide ng mga guard. So, meron pong guard dyan. Kayo po ay check muna ano yung gagawin nyo sa loob ng BIR. So, una, they will ask for your ID. Then, pag nabigyan ka ng ID, bibigyan ka nila ng visitor's pass. So, ang naibigay po sa akin ay sinabi nila na ang aking transaction ay nandun daw sa 8th floor. So, nagpunta po ako sa 8th floor dahil nandun po ang International Tax Affairs Division. So, ito po yung International Tax Affairs Division, yung office po nila nasa 8th floor. So, hinanap ko po yung elevator. So, pumila po tayo. Mas maganda kasi nung time na to, nung pagpunta natin is kulang ng mga tao. So, mga pangalawa po ako dyan. So, pagdating naman doon, when ako po ay na-entertain na, ay binigyan ako ng or checklist of requirements. So, yung checklist of requirements po, makikita doon sa requirements para ano yung dapat na present sa kanila. So, sa mga requirements para sa pagkuha ng tax residency certificate, yung accomplished BIR form 0902. Sabi ko po, yan po ay walang form doon sa BIR, sa RDO namin. Sabi niya, nandun daw yan, sir, sa online. Pero ako actually hinanap ko yung BIR form 0902 sa online, pero hindi ko rin siya makita o ma-download. So sabi ko, mayroon po ba kayong hard copy dyan? Kasi ito naman ang main office, bakit hindi po kayo yung mag-provide? Kasi doon sa regional office ng tax division ng BIR wala naman. So maya maya ay pumasok siya at naghanap siya or nagprint siguro, kaya nabigyan tayo ng BIR form 0902. Yung pangalawa sa checklist nilang, sabi dyan is certified true copy of the following proofs of income. So ang proofs of income, unang-una ay contract. Humihingi sila ng contract that is certified photocopy, contract signed by both parties. Sabi ko, wala naman po kaming ganyan with YouTube na contract. Sabi niya, if available, and then any competent proof of transaction. So maaari daw na maging proof of transaction ko dito ay ang YouTube channel ko, at saka yung chart, at saka yung views. So buti na lang
Dala ko yung laptop. Nagdala talaga ako ng laptop kasi iniisip ko kung may mga kulang ay gagawin ko. So, inopin ko yung laptop ko, tapos yung screenshot ko, ilagay ko siya sa documents para ma-save ko siya, mapaprint ko. Yung pangalawang complete certified true copy ay yung BIR registered invoice receipt issued by the taxpayer to the income payer. Sabi ko po, wala pa pong na-receive na payment at wala rin po akong invoice receipt na dala. Although nag-apply na po ako sa BIR, wala talagang dalang invoice BIR receipt kasi hindi pa naman naka-receive ng sahod. Sabi niya if applicable only. Sige. So in my case kasi wala pa akong sahod. So hindi na niya hinanap itong BIR registered invoice receipt o kaya loose lift receipt. Mayroon po ako niyan pero hindi ko nadala nung pagkakataong ito. Wala naman po akong ibibigay kasi hindi pa nga ako nagkaroon ng sahod. Pangatlo po is proof of remittance. If the foreign source of income was already received. So since wala naman po ako na-receive pa, so ginalagyan niya po niyan na not applicable, applicable only. Ang sunod, manahanap sila ng passport or certificate of residency issued by the barangay chairman. So wala naman akong passport. Buti nilang dinala ka yung certificate ko of residency. Nakakuha muna ako sa barangay bago ako umalis. And then hinanap din nila sa akin yung annual income tax return for the immediate preceding year or BIR form 2316. Sabi ko, start pa lang po ng YouTube channel ko this year at ngayon lang po ako magkakaroon ng sahod. Kaya wala pa akong previous na income tax return. So sabi niya okay. So no statement because nag-start pa lang ako ng August mag-register ng YouTube channel ko sa BIR. Then notarize SPA if or authorization letter issued by the applicant to his authorized representative. So kung magkakaroon kayo ng authorized representative or hindi kayo yung pumunta doon, dala nyo po yung SPA na kayo yung magpa-process para sa applicant. So ibig sabihin pwede yung authorized representative. So yan po yung checklist na binigay sa akin. So pagkatapos na bigay sa akin yung checklist ay hinanap ko yung mga requirements na yan. So yun nga, inopen ko yung laptop ko at saka hinanap ko yung proof of transactions at saka proof of payment. Palabas ng opisina, mayroon silang tinatawag na Citizens Charter. Yan po yung processing and issuance of tax residency certificate kung paano gagawin. So ito po yung nakita natin, pinicturean po natin. Ito rin po yung nandun talaga sa checklist of requirement. Pero mas malinaw pa rin kung nakakausap mo po yung personnel ng BIR. Okay, so kapag nakuha ko na daw yun, lahat dapat ay ilagay siya sa isang long folder para madaling evaluate at docketing. So kailangan ko rin ng folder. So ito yung residency certificate na dala ko. At then nag-fill up ako ng binigay niyang form 0902. So sa form 0902, paano natin ito i-fill up? Please check our video on how to fill up BIR form 0902 na meron po yung 2 page. So ang next step ko po ay ang pumunta ng printing station. Ang layo talaga ng nilakad ko bago ko nahanap yung printing station. So malayo siya from the BIR talaga. Para sa kailangan transaction book saka yung payments para sa pag-apply. So ito yung na-print ko, yung proof of transaction at saka yung screenshot ng mga views. So pagkatapos mag-print, nag-lunch muna ako. Then
bumalik na ako sa International Tax Affairs Division. So bumili muna ako ng folder, and then nang ma-complete ko na, binigay ko sa BIR personnel. Then mayroon lang mga ilang parts sa form 0902 na pinapalitan ng personnel. Buti lang mayroon silang eraser doon, white marker. So in-adjust ko siya. Pagkatapos ay pinag-antay ako ng mga alas 3 daw kasi may meeting pa yung kanilang chief na magpipirma. Kasi sabi ko malayo pa ako, kung maganda sana makuha ko siya ngayon kasi babalik na ako ng probinsya kinabukasan, maaga pa yung flight ko kasi wala naman po kayong ganitong ini-issue sa mga provinces. So sabi niya sige, fast track natin para makuha mo. So sa awa ng Diyos, mga alas 5 na pirmahan na siya. So nabutan kami ng pagsasara ng opisina, pero bago magsara yung opisina, naibigay na sa akin yung tax residency certificate na kailangan. So mabait naman po yung mga personnel. Pagkatapos ay binigyan ko sila ng rating kasi pinapasagot naman sa customer satisfaction survey. So maraming salamat po, at ito po ang guide kung paano kumuha ng tax residency certificate. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede niyo pong ilagay sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa video na ito, please like, subscribe, and share para po makatulong. Salamat po!